Sa around 1 million pesos, hindi BYD ang pipiliin ko. Kahit BYD owner na ako. Akala ko dati BYD Seagull ang pinakamadaling irekomenda dahil okay naman ang experience ko dito sa BYD. Pero pagkatapos kong i-test drive ang GAC Aion UT at yung Geely EX2 Max, nagbago yung sagot ko. Sa use case ko, Aion UT ang lamang para sa akin. Pero hindi dahil perfect siya. May mga bagay pa rin sa EX2 Max at BYD Seagull na mas gusto ko. Kaya tatlong tanong lang ang sasagutin natin. Alin ang mas bagay sa family use? Alin ang mas masarap gamitin araw-araw? At alin ang mas kaya mong panindigan kapag tapos na yung excitement ng test drive. Walang sponsor ang comparison na to. Na-test drive ko ang GAC Aion UT at Geely EX2 Max at BYD owner naman ako. Personal choice ko ang ibibigay ko. Pero pwedeng ibang kotse ang mas tama para sa use case mo. Sa presyo, 968,000 ang BYD Seagull. 1,038,000 naman ang Geely EX2 Max. Yung GAC Aion UT naman, 1,068,000 pesos. Pero bababa pa yan depende sa discount na available ng dealer. So 100,000 ang pagitan ng pinakamura na BYD Seagull at pinakamahal na GAC Aion UT. Malaking pera pa rin yun. Pero kung 5 to 8 years mong gagamitin yung kotse, hindi sapat na presyo lang ang pagbabasihan. Baka makatipid ka ng 100,000 pesos ngayon, pero araw-araw mo na mga hanapin yung features, space o convenience na hindi mo pinili. Unang tanong, alin ang mas bagay sa family use? Dito pinakamalakas para sa akin yung GAC Aion UT, lalo na pagdating sa driver assistance features. Ang Geely EX2 Max at yung GAC Aion UT merong ACC, Adaptive Cruise Control. Kapag naka-activate to sa highway, lalo na kung long drive ka palagi, kusang mag-a-adjust ang speed mo. At automatic din babagal siya kapag bumagal din yung nasa harapan mo na sasakyan. Hindi ka natatapak sa accelerator palagi, alalay ka na lang. Pero ang GAC Aion UT merong feature na ICA or ICC, Intelligent Cruise Control. Matik makokontrol niya ang steering wheel para magstay ka sa lane mo. Mahalaga din to sa long drive, pero dapat alalay ka pa rin. Bawas pagod to kapag nagdadrive ka ng Quezon City to Baguio or yung mga talagang mahabang biyahe. May lane keeping assist, emergency lane keeping, blind spot detection. Sobrang importante nito dahil lalo na maraming kamote dito sa daan. Door open warning, rear collision warning, at may rear cross traffic alert din ang Aion UT. Hindi ibig sabihin na automatic siyang safest overall. Magkaiba ang maraming ADAS features at actual crash protection. Pero sa Active Driver Assistance Package, mas kumpleto talaga ang GAC Aion UT. Yung BYD Seagull naman, regular cruise control lang meron. Hindi siya adaptive, kaya hindi siya automatic na babagal kapag may mas mabagal na sasakyan sa harapan. Pagdating naman sa cabin space, Aion UT ulit ang lamang. 2,750mm ang wheelbase niya. Yung EX2, 2,650 lang. Yung Seagull, 2,500mm lang. Kaya nung nasubukan kong upuan yung backseat ng GAC Aion UT, hindi siya halatang naka-hatchback ka lang na kotse. Maluwag yung legroom at mas madaling isipin na family car siya. Lalo na kung adults ang regular na uupo sa likod. Ang gustong gusto ko pa sa Aion UT, may TPMS monitor. Makikita mo agad kung gaano na lang kababa ang tire pressure mo. Sa Geely EX2, warning lang ang meron. Pero sa storage, may surprise ang Geely EX2. May 375 liters rear trunk, tapos may additional 70 liters frunk pa. Around 445 liters total. Yung Aion UT, 440 liters ang rear trunk. Kaya halos pareho lang sila ng total volume. Pero personal na gusto ko yung frunk ng EX2. Kasi pwede mong ilagay doon yung mga pinamalengke mo na isda o binili mong undox o chokes to go para hindi mangamoy sa loob ng kotse. Yung Seagull, 232 liters lang ang rear cargo space. Sapat sa normal grocery at daily use. Pero kung stroller, maraming bag o pang family trip, mas mabilis siyang mapupuno. Sa battery, 44.12 kWh ang Aion UT at 400 kilometers ang NEDC claim range.
Yung EX2, 39.4 kWh lang at 395 kilometers NEDC. Yung BYD Seagull, 30 kWh lang at 300 kilometers lang yung NEDC. Pero kung 30 to 50 kilometers lang naman ang normal na biyahe mo at meron kang wall charger sa bahay, baka hindi importante sa'yo kung sino ang may pinakamalaking battery. Kung nakatulong yung ganitong direct comparison, kahit like lang, malaking tulong na para malaman ko rin kung gusto nyo yung ganitong practical buyer breakdown. Pangalawang tanong, alin ang mas masarap gamitin araw-araw? Dito, bumawi ng malaki ang Geely EX2 Max. Rear wheel drive siya at naka-multi-link yung rear suspension. Parang itong E-Max 7. Hindi ko sasabihing suspension layout lang ang dahilan. Pero sa test drive ko, mas natural para sa akin yung steering at yung handling ng kotse. Mas controlled yung pakiramdam sa uneven roads at mas enjoyable kapag lumiliko. Ang isa pa sa pinaka-importante ay yung ground clearance. 175mm ang Geely EX2. 147mm lang ang Ion UT. At 120mm lang ang BYD Seagull. Sa lubak-lubak at baha, alam mo na agad kung sino ang panalo. Mas premium din ang cabin ng Geely EX2. Naka-leather seats. Naka-power adjustable pa yung driver seat. Mayroon pang wireless charging. At meron ding aesthetic na ambient light sa loob. Doon kasi sa GAC Ion UT, fabric seat lang siya. So kung gusto mo ng mas madaling i-maintain, tsaka hindi masyadong kumakapit yung amoy, mas maganda talaga naka-leather seat. Pero dito, check mo maigi na EX2 Max ang pinag-uusapan natin kasi meron ding Pro variant yung Geely EX2. Pero hindi ko na siya sinama dahil masyado na siyang strict down. Pero para na siyang BYD Seagull. Kung school pickup, grocery at EDSA or Commonwealth traffic ang araw-araw mong gamit, baka hindi mo rin masulit lagi yung rear wheel drive at yung multi-link suspension. Yung Ion UT, hindi kasing engaging para sa akin. Pero komportable, madaling gamitin at mas maluwag. Para sa normal family buyer, baka yun naman talaga ang mas mahalaga. Pero kung looks ang priority, dito ko pipiliin ang BYD Seagull. Subjective ito. Pero sa tatlo, Seagull yung pinakamaporma para sa akin. Maliit siya pero hindi mukhang generic na budget car. Angular yung shape at may sariling karakter kahit stock lang. Mas madali rin siyang bihisan. Bagay sa kanya yung ibang wheel design, colored accent, mga wraps, spoiler at exterior accessories. Pwede mo siyang gawing cute, sporty o mas aggressive depende sa gusto mo. Kung gusto mo ng first EV na madaling i-customize, BYD Seagull yung pinakamaganda para sa akin. At maraming buyers pumipili din dahil sa looks ng kotse. Ang gusto ko rin dito, may sariling TPMS itong BYD Seagull. May advantage din ang Ion UT at Seagull pagdating sa remote aircon. Dito sa BYD ko, ginagamit ko yung mobile app para palamigin agad yung kotse bago pa ako sumakay. Kapag alas 12 ng tanghali at nakabilad yung kotse sa open parking, pwede ko nang buksan yung aircon habang naglalakad pa lang ako or kahit mga 30 minutes pa ako bago lumabas ng office or ng mall. Kapag summer dito sa Pilipinas, hindi lang gimmick yung remote aircon. Practical convenience talaga siya. Pero medyo may problema sa GAC Ion UT dun sa remote aircon niya. Kasi nung nakausap ko yung agent ng GAC, pwedeng umabot daw ng 2 to 4 weeks bago ma-activate yung app. Hindi siya katulad nung itong BYD, nung nakuha ko to, pag-release mo pa lang ng kotse, naka-activate na. So, mache-check mo na kaagad lahat yung mga features doon. Yung mga TPMS, yung lock and unlock, yung mga aircon, location. Kung gusto mong i-compute yung charging cost, possible savings versus sa gas na gamit ang actual na biyahe mo, may libre akong calculator sa evpilipinas.com. Hindi yun ginawa para patunayang EV agad ang dapat mong bilhin. Ilagay mo yung totoong kilometers, fuel consumption at electricity rate mo. Baka makatipid ka sa EV pero baka hindi rin. Mas magandang makita muna yung sarili mong numbers bago ka gumastos sa EV. Pangatlong tanong, alin ang mas kaya mong panindigan pagkatapos ng mga ilang taon, mga 5 or to 8 years? Alam natin lahat ng EV ngayon ay bago pa. Hindi sila tulad ng Toyota na dekada-dekada na. Pero BYD ang may pinakamarami sa ngayon na service centers lalo na dito sa Metro Manila. Bilang BYD owner, may pinupuntahan akong service center sa Balintawak. Pero kung puno sila,
o hindi ako satisfied, may iba pa akong mga practical na BYD service alternatives dito sa Metro Manila. Halimbawa, pwede akong pumunta sa BYD Quezon Avenue, BYD Commonwealth, pwede rin sa BYD Greenfield dun sa Mandaluyong. Marami akong options pag dito ako sa Metro Manila. Kasi alam naman natin na di naman lahat ng dealer ay pare-pareho lang. So meron talagang may mga dealer na pangit ang after sales at meron ding mga dealer na maganda yung after sales. So importante na meron ka mga options. Pero pagdating sa GAC at sa Geely at lalo na kapag konti lang or sa lugar mo is iisa lang, medyo wala kang choice, no? Maghihintay ka talaga ng matagal kapag meron kang problema sa sasakyan. At ito yung hindi mo mararamdaman sa 20-minute na test drive. Madaling sagutin kung masarap bang gamitin yung kotse ngayon. Pero paano kung magkaroon ng sensor issue, body damage, o software problem after 3 years? Gaano kadali kumuha ng appointment? May piyesa ba? May ibang branch ka bang pwedeng puntahan kapag hindi mo nagustuhan yung una mong service center? So balik tayo sa original na tanong. Around 1 million pesos, first EV, ano ang kukunin ko? Kung sakaling pera at sariling use case ko, GAC Ion UT ang pipiliin ko. Taga Metro Manila ako, may home charging, at mas mahalaga sa akin yung malaking second row, 44 kWh yung battery, may blind spot detection, rear cross traffic alert, at meron pang ICC. Kapag Ion UT ang pinili ko, tatanggapin ko yung hindi naka leather seat, manual driver seat lang, wala ring wireless charger. Gagastos ka sa sarili mong wall charger. At delayed din yung app at medyo alanganin yung after sales support. Kung mas mahalaga sa'yo ang driving feel, premium interior, frank at mas mataas na ground clearance, EX2 Max ang mas magandang fit para sa'yo. Kung looks naman, mahilig ka mag-customize, proven local app at mas maraming service alternatives, ang priority mo, Seagull ang pinakamadaling piliin. Hindi ako magbabayad ng monthly mo. Hindi rin ako ang maghihintay kapag may kailangan kang pyesa. Kaya gamitin mo yung recommendation ko bilang framework, hindi bilang final answer para sa'yo. Kapag seryoso ka na at may napili ka ng kotse, meron akong form sa evpilipinas.com. Pwede kitang ipakilala sa agents na naging kaibigan ko sa BYD, sa GAC at sa Geely. Lalo na kung dito ka lang sa Quezon City o Metro Manila. Pwede ako makatanggap ng maliit na referral fee, pangkape, pero wala akong control sa final price at wala akong guaranteed discount na may papangako. Ang kaya ko lang ay connecta ka sa taong personal ko nang nakausap para meron kang direct na mapagtatanungan. Comment ka sa baba kung alin ang pipiliin mo sa tatlo at bakit. Mas interesado ako sa priority mo kesa sa logo. Kasi doon natin makikita kung ano talaga ang mahalaga sa ating mga Pinoy.